Mini vlog again with my Irish twin. Let's go! Ngayong araw nga ay Lord's Day na naman at araw na naman ng Panginoong Diyos. Maaga din nga kami bumangon at gumising. Nagluto na nga rin ako para naman makialmusal kami bago kami pumunta sa simbahan. Lumabas nga ako dyan para kumuha ng tubig na aking ipapainit. Magsisiks nga kami nagising nito at kita niyo naman kauulan lang nito dahil nga nag-uulan nga nung gabi. Kaya malamig ang panahon. Huwag nga natin babaliwalain na magsimba tuwing araw ng linggo. Habang nagluluto ako at hindi pa naman kami kakain ay naglinis muna ako dito ng aming pinaghigaan. Ulam reveal nga at itlog nga ang ulam namin ngayong araw na ito. Sinabayan ko nga lang din yan ng mainit na Milo. Bago nga kami kumain ay naliguan at binihisan ko na nga rin muna sila. Kumain na nga rin kami nito dahil nga mag-aalas 8 na rin at baka malate na rin kami. Fast forward nga at nabihisan ko na nga rin ang sarili ko kaya papunta na kami nito sa church. Bago nga kami pumunta sa church ay naglikot muna ang dalawang bata at nagpakitang gilas dito sa mga lola. Di na nga rin kami naghintay dyan na matagal at dumating na nga ang service kaya naman nasundo na din agad kami. Nakasabay ko nga rin si Kato dito sa tricycle. Galing pa nga yan siya sa Malabanban. Fast forward nga at nandito na nga kami sa church. Naabutan nga namin dito ang mga kabataan nagpa-practice para sa special number nila mamaya. Nakipagkwentuhan nga din muna kami sa aming mga churchmate. Habang si Sky nga, ito naman sarap na sarap at nagpapakarga kung kani-kanino. Ayun nga, sarap lang din na napaaga din nga kami ngayong araw dahil madalas nga ay late kami dahil nga may dalawa nga akong bata at hindi rin kami maagang nasusundo. Nag-start na nga rin ang praise and worship service. Medyo sanay na nga ako na tuwing nagpe-praise and worship ay nagpapakarga nga din ang dalawang ito. Pag binababa ko nga sila ay sumasayaw nga rin sila at gumagaya nga sila sa mga nagpe-praise and worship. Medyo natutuwa nga ako kapag ganito ang kinakalabasan dahil nga ang sarap nga lang na ang pamilya mo ay nagkikita mo nagpupuri sa Panginoon. Iba nga rin kapag nandito ako sa simbahan napupuno ang pagkatao ko. Kung lahat nga ng pagod at emptiness na nararamdaman ko sa buong linggo na nagdaan ay bigla nga itong napupuno. Nakakaramdam nga ako ng kaunting kagalakan at kasiyahan. Hindi ko nga nararamdaman na ako isang ina na araw-araw pagod at puyat. Bilang ina ay gusto ko nga rin magkagisnan nila ang pagpupuri sa Panginoon. Kapag nga nakagisnan nila ang pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon ay makikilala nga nila kung sino talaga ang Diyos na buhay. Kung sino ang Diyos na dapat natin pinagtitiwalaan. Na kapag may Diyos nga sa buhay, hindi ka nga niya pababayaan. At lahat nga ng pangarap mo sa buhay ay tiyak na iyong makakamit. At higit sa lahat ay siya ay may pangarap at plano para sa iyo. Isa nga rin sa naging rema sa akin sa preach ni Pastor na ang pagtitiwala nga sa Diyos ay magdadala nga sa iyo sa katagumpayan at ang pagtitiwala nga sa tao ay nagdadala sa iyo sa kapahamakan. Hindi naman laging mapapahamak ka kapag ka nagtiwala ka sa tao, pero ma-sureball lang din talaga na kapag nagtiwala ka sa Lord, lahat nga ng iyong suliranin at pangangailangan ay iyo nga itong malalampasan. Ngunit kapag sa tao nga ikaw nagtiwala, ito ay may limitasyon. Ngunit dahil nga sa Diyos tayo nagtitiwala, ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon at sigurado nga tayo ay magtatagumpay. Fast forward ngayon, nakauwi na nga rin kami at blessed nga kami nakauwi. Pero nagutom nga rin kami at kumain na agad. Isa pa nga sa natutunan ko ay kapag nga ikaw ay totoong Kristiyano ay hindi ka nga basta-basta magkakamali. Dahil kapag totoong Kristiyano ka ay alam mo nga ang masama at mabuti. At kung may tukso man sa paligid mo, ikaw nga mismo ang magtatama sa kanila at magsasabi na mali ito. Yun nga, siguro yun na nga rin muna para sa vlog natin for today. At sana'y na-blessed kayo sa aking binahagi kahit kaunting rema lamang sa preach ni Pastor.